Okay, so excuse me. So yun nga na mga dre. So from the last topic natin, which is basically nagkonti papel tayo sa hooks feature para sa React, and we're totally discuss all about the hooks and also kung para saan nga ba talaga siya ginagamit. Then also kung ano yan. Oo nga. Kaya nga, papanoorin mo? Meron ka ba dyan? Sige. A few minutes later. Okay, so yun nga mga dre. So, yung current topic natin ngayon is more on about JSX. So, kung kahapon nagpapeo tayo ng konti dun sa about sa React hooks. So, basically dito naman is itatakal natin yung about sa JSX. So, later on, malalaman nyo kung ano magiging content ng discussions natin. But before we can start, siguro intro muna tayo. Okay, so React.js, JSX. So, basically itong mga terminology na to, I know that every developer is already familiar with this one. Pero dito mismo sa video na to, i-elaborate na rin natin yung kahulugan ng JSX and para saan nga ba talaga siya ginagamit. And also, papakita rin natin dito kung ano yung difference ng actual na development or actual na implementation ng ng component with the JSX architecture, and also yung component na kapag in-implement natin siya ng walang JSX architecture. Also, ipapakilala rin natin dito kung sino nga ba talaga si JSX, and also kung ano nga ba talaga yung kaya niyang gawin for a specific component or for a specific React web application project. Okay, so let's start. So JSX. So JSX means a JavaScript XML. Kaya JSX eh. So from the initial of the JavaScript and also to the XML, which is basically an extension to the JavaScript language syntax. So sa loob mismo nung React.js, we also write a JSX like an XML code for an element or a specific component na dinedevelop natin. So, ang JSX is basically, meron din siyang same implementation with an HTML, or sabihin na rin natin na XML din, kagaya din ng sinabi ko kanina, na meron din siyang pinanghahawakan na tags or tag name. Meron din siyang attributes. So, ito i-elaborate ko to within the next few more videos na sineset up natin. Isi-set up natin dito mismo sa series na to. And also, yung tinatawag natin na children. So, if you are familiar with the parent and children method, which is basically kadalasan na nai-implement yun dito sa React.js web application development, it is more basically a type of a architecture na implicated within the component-based architecture. So, kung babalikan nyo yung last videos natin, we got already discussed the actual meaning of the component-based structures dun mismo sa sa React.js components video natin from the last few months ago. So, I think sa lahat ng mga nanonood nito, I hope that you have already an idea on how is it going to be look like then. So, ayun. So, sa mga wala pa namang totaling idea, ang parent and children method kasi or architecture is basically consisting of a two components, which is basically a one component. The first component is we're going to serve as the main frame or the main component or the parent component, and the other component at yung isa pang component, which is basically component B, is yung magsaserve as a actual children component, which is yun yung i-intact natin sa loob mismo ng mainframe. Kumbaga, ang gagawin kasi natin dito sa loob mismo ng parent is doon natin ilalatag lahat ang mga sinetup natin at ginawa natin ng mga components na totally po pwede nating i-reuse or gamitin sa iba pang functionalities. Like for example,
Ang pinaka-most specific example nito is yung mga modals, tables, charts, then also yung mga cards list, then also yung cards, tsaka yung mga forms na kung tawagan natin. But basically, siguro i-ano ko na lang, i-elaborate ko na lang din ang gusto yung tungkol dun sa parent and children method for the next topic. Siguro magiging prerequisite na lang to as another additional topic for React.js. Although hindi lang kasi sa React to na i-implement eh. Pati na rin dun sa iba pang mga framework. So, yun. Subukan natin i-discuss to within some kind of a further after a few more videos na ilalaan natin dito. So, bakit nga ba talaga natin kailangan ng JSX sa development natin? So, basically, hindi naman talaga necessarily na kailangan or hindi naman talaga siya totally necessity to write a JSX inside to our React application. Pero kung papansinin mo kasi yung structure niya, ako kasi as a developer, mas simple siya. So, yung JSX is ginawa talaga siya para gawing mas simple yung React code mo at saka mas gawing elegante. So, meaning to say, ginagamit kasi natin natin as a React developer yung JSX architecture for the means of simplicity of the code. Pangalawa, it will going to make it more organized as well para at least meron din tayo susundan na specific structure na ginagawa natin sa implementation sa loob ng React component or React web app natin. And at the same time, mas ginagawa niya more elegant or mas maganda tingnan sa mata yung actual na code implementation natin sa loob mismo ng React project natin. So more on that, basically yung JSX kasi is ultimately mas madali kasi niyang tinatranslate or tinatranspile yung actual na implementation natin sa JSX into a pure JavaScript code, which is basically yun yung JavaScript code na yun is most probably mas madali siyang naiintindihan ni browser. So kung ano man yung gamit mo na browser, and technically you are using a React JSX architecture or a structure inside your project, well, much better kasi mas madaling nababasa ng browser yung actual na gusto mong mangyari sa loob mismo ng sa loob mismo ng application mo. So, doon na natin na-apply yung tinatawag natin ng WYSIWYG or yung what you see is what you get. So, lahat naman siguro tayo as a developers totally may idea na about this kind of terminology. So, kung ano yung in-implement natin or kung ano yung ginawa natin sa loob mismo ng code natin, yun din yung actual na lalabas sa loob mismo ng browser natin. Kumbaga, ang INTA kasi is balikan lang eh. So, parang ganun lang din mismo yung magiging implementation niya. Okay. So, technically, nalaman na rin natin yung kung ano at sino nga ba o ano nga ba talaga si JSX and bakit at para saan nga ba talaga siya ginagamit. So, ngayon, magte-take na tayo ngayon ng other demonstration kung paano nga ba talaga ini-implement ang isang JSX architecture or JSX structure for a specific component at ano yung pagkakaiba nung walang JSX implementation sa loob ng isang component. So, okay, so andito na tayo ngayon sa ating Visual Studio Code. Sorry, ulitin natin. So, mga tari, andito na tayo sa aking Visual Studio Code and also dito na natin sisimulan yung pinaka-actual demonstration natin sa ating sample React project. So, gaya nung nakita nyo dito is basically kung ano yung naiwan natin dito from the last few demonstrations na ginawa natin is yun pa rin naman kung ano yung nandito ngayon sa loob ng sample React project natin. So, try muna natin i-run to. So, cd space sample React project. Tapos, npm start. So, wait lang natin.
Yan lang natin siya na mag-run. Yan. Sample React Project version 1 ay 0.1.0. React script start. Medyo matagal lang siya ng konti, so kailangan na natin maghintay. Yan. Ayan. So, mag-open yung browser. So, total it's gonna be working right now. So, yan. So, based dun sa kung ano yung lasa na iwan natin dun sa pinaka-previous topics natin from the functional and also to the class components, is ito pa rin yung actual result natin. So, meron tayo ditong hello world and hello name. So, currently, ang ginawa kasi natin dito is naka-pure JSX file siya. Pero, ide-demo ko pa rin naman sa inyo kung paano siya talaga totally gagawin. Okay, so create lang muna tayo ng sample component natin, which is yung sample JSX component .js. Okay. Tapos, sa loob ng app.js natin, technically, kailangan natin siya comment out. Yan. Open and close parentheses. Yan. Medyo maliit lang din kasi yung keyboard ko, so hindi natin siya ma-manage ng maayos. Yan. So, eto. Try natin bumalik sa browser. Failing. Based dun sa kung ano yung pinakalasa updates natin. Ayan. So, based dun sa results na meron tayo ngayon, apparently, nagkaroon siya ng warning. So, kailangan natin din i-remove mamaya yung dalawang variable na to or dalawang imported na component. And also, based dun dito sa pinaka-results ng browser is nawala yung dalawa nating nawala yung dalawa nating results, which is yung hello world tsaka yung hello name. So, balik tayo dun sa Visual Studio Code. Ngayon, meron tayong na-setup na panibagong component, which is yung sample JSX component. So, import muna natin, as usual, hindi mawawala sa parte ng buhay natin ng mga developers, especially sa React developers, na mag-initiate ng import React sa loob mismo ng application natin. So, ang gagawin natin, apparently, for the sake of the most convenient way of implementing a component is mag-declare na lang siguro tayo ng functional component. Ayan, functional component na lang. Sige. So, sample JSX equals, open and close, parenthesis, tapos arrow function. Ayan. Tapos, open and close, curly braces. So, kapag nagke-create tayo ng isang JSX structure, ng isang component na ginawa through using JSX is, hindi palagi mawawala yung return. Open and close, parenthesis. Then, set up tayo ng H1. Usually, H1 palagi. Tapos, class name. Although, sige, huwag muna natin lagyan ng class name. Ordinaryong H1 na lang muna. Tapos, lagay natin yung pangalan na hello. Walang kamatayang hello world to. Tapos, saka natin i-export itong sample JSX component natin through using export default. Tapos, saka natin siya tatawagin sa app. Okay, so, comment muna natin to.
Yan. So, import sample JSX from, automatic na siya. Just declare lang natin yung JSX dito. Sample JSX. Yeah, gradually we got it. So, yan, compiled successfully. Then, tingnan natin. Ayan. So, as you can see mga dre, nakikita nyo naman na may lumabas na kagad na results dito sa ating browser. So, ganun yung magiging style of implementation natin sa JSX natin. Well, basically, dito sa setup na ginawa natin is totally hindi naman siya, nagre-record kung ano yung anong klase ng component ang pwede mong gamitin dito mismo sa JSX structure na to. So, either po pwede kang mag-setup ng class components dyan, or pwede tayong gumamit ng functional components. Either kung basic function man yung gagawin natin, or kung actual na katulad nito na arrow function of implementation. So, nag-setup tayo ng H1 na same nung kanina nang ginawa natin nung nakaraan na implementation sa hello name, tsaka sa hello world. And as actually, specifically, yes, oo, nangyari yung actual na displacement ng hello world, same thing na ginawa natin dun from the last time. Ngayon, ganito lang siya kasimple, ganito lang siya ka linis tingnan yung structure. Well, depende pa rin kasi yung children, tapos yung parent component, and also yung children. And then, mali pala, yung pinaka-parent na, although nabanggit ko rin kanina, may isa pa pala guys na nakaligtaan ako, is yung pinaka-parent element or pinaka-parent tag name. Also, pati na rin yung children element na siste is basically mas maganda siya tingnan dito kapag halimbawa na nagke-create na tayo ng sarili nating group of implementation dito mismo sa loob ng components natin. So, on the other hand, ipapakita na natin dito mismo sa video na to kung paano nga ba talaga dapat nag-i-implement ng walang JSX file. Tapos, kayo na rin mismo yung humusga kung ano yung mas mainam at anong yung mas magandang gamitin kapag once na nagde-develop tayo ng isang React.js web application natin. Okay. So, start na tayo. So, kinoment out muna natin yung pinaka-return niya. Ngayon, paano ba natin i-implement yung application nang wala tayong ginagamit na JSX format? So, same pa rin ang gagawin natin. Naka-functional pa rin tayo. Naka-functional component pa rin tayo. Pero, ang magiging pinagkaiba niyan right now is, although may return pa rin tayong tatawagin, pero, React dot create element. Bakit low? Create. Ulitin nga natin. Yan. Dot create element. Tapos, opening close parenthesis. Although, hindi pa rin naman matatapos dyan ang lahat kasi meron pa tayong gagawin na div. Although, ito yung pinakagagawin nating container. Tapos, magsiset tayo ng null dito. So, itong null, bakit tayo nag-set ng null? Mamaya malalaman nyo kung para saan yan. Kasi ito, medyo very surprising nga lang to. Although, hindi pa natin to. Yung ibang developer sa atin, ang inaral na talaga is nagdiretso na tayo ng JSX. Pero, meron pa tayong mga iilan kasing mga bagay na hindi pa natin totally nalalaman sa React. And also, ako rin kasi, lately ko lang din kasi ito nalaman. So, pwede natin siguro itong subukan for the meantime. So, React dot another create element ulit. Tapos, opening close parenthesis. Laging ang gagawin mo is H1. Then, null. Tapos, hello world. Ang magiging value na ito. Let's try natin i-implement. Okay, so tingnan natin. Yan. So, compiling. Yan. Compiled successfully. So, meron lang konting warnings. Pero sige, tingnan natin. Yan. So, nag-compiled siya successfully.
Try natin siya tingnan dito sa hello world. Okay, so tanggalin muna natin. Ayan. So, nakikita nyo naman mga dre na nag-work siya nag-totally work siya dito, na nag-work siya dito sa loob ng browser. Kahit na hindi siya naka JSX architecture or JSX structure nung binuild natin siya. So, based dito, ito kasi yung gusto kong ma-check eh. Control, o di kaya ano lang, inspect directly. Okay, so, based dun sa implementation natin sa Visual Studio, tingnan natin. So, meron tayong sinetup na div. Ayan. Tapos, meron tayong hello world. Ngayon, wala pa tong classes. Ngayon, try natin maggawa ng classes sa loob nito mismo. So, kung napapansin nyo guys, ito, sa mga dre, meron tayong naka-null na entity rito or hindi ko alam kung anong mismo pinakatawag dito eh. Pero ang point of view kasi nitong null na to, basically, gawa tayo ng open and close, curly braces, tapos declare tayo na dito natin i-implement yung HTML basic attributes natin na kung tawagin is ID, tapos header. Tapos, class is head. So, try natin na save. So, punta tayo dun sa pinaka mismong browser. Oops, nakikita pa yung iba pa nating files dito. So, spec element natin, although andito na. So, yun. As you can see, pero naman siya nagkaroon ng changes dito. So, meron tayong nakasetup na ID, tapos classes. So, anytime po pwede na natin itong lagyan ng styling, pero sa ngayon, hindi pa natin gagawin because of this is a kind of actual sample simulation lang naman for the meantime. So, kung ano yung po pwede natin gawin dun sa pinaka-implementation natin sa JSX, is pwede rin natin gawin through using the non-JSX. Yun nga lang, based on my observation, mukhang talagang ginawa nga talaga ang JSX architecture or structure for the means of mas mapapadali tayo in terms of UI and also to the front-end development. Bakit? Kasi itong part ng JSX framework na to is typically yung ginagawa natin kanina is mas madali siyang i-develop para sa atin in terms of ang sinusundan kasi nating pattern is just like HTML or either XML type of implementation of a code. Hindi katulad nito na ang dami pa pala nating gagawin kapag naka-non-JSX tayo. Katulad yan, although pareho silang may return, pero in terms of development, kailangan pa kasi natin magtawag ng React.create element in each and every element na i-declare natin. So, supposedly, sa loob nito, pwede tayo matambakan kasi kung tutuusin or lalong humaba yung code natin, which is basically yun yung pinaka-iniiwasan natin. So, first of all, ano yung pinaka-disadvantage kapag wala tayong JSX? First of, pinakauna niyan, inconvenience of development. Para sa akin lang para sa akin. Bakit? Inconvenience of development, since that, imbes na yung pinaka-element na lang ang nilalagay natin sa loob mismo ng return, is kailangan pa natin mag-create ulit ng another create element na, o pwede pa kailangan pa natin mag-call ng another create element through using React. Tapos doon natin nilalagay lahat yung pinaka-value na kaya gusto nating ilagay. And also, kapag nag-create tayo ng ID, like this, eto. Although mali pa nga ito dapat ang class name nga ito Tingnan mo dito Tingnan nyo dito. Pag nag-console tayo, ayan. Invalid DOM property class. Did you mean class name? So, sa React kasi hindi niya ina-allowed na mag-declare tayo ng class. Kailangan class name talaga. Bakit? Kasi, it is a pure JavaScript and also yung class kasi na keyword is basically naka-reserve talaga siya for a specific functionality para sa React or para sa JavaScript mismo. So, pag sinave natin yan, mapapansin mo naman yan Nag-compile successfully na, diba? Try natin i-reload tong page. Tingnan natin kung may makikita pa tayo. Diba? Pansin nyo, wala na. Kasi class name talaga yung tinatanggap niya. Hindi siya nag-a-allowed ng class. Kasi yung keyword na class kasi is naka-reserve talaga siya sa JavaScript as for usage of functionality and also
for some kind of other purposes like the variable declaration, so on and so forth. Basta ganun. So, in a usual place, etong non-JSX, nakikita ko na ngayon kung anong disadvantage niya, which is basically dito sa part na to, kailangan pa natin gumawa ng napakahabang structured containment sa loob mismo ng React element, which is nag-setup tayo ng isang specific na element, at the same time, meron pa tayong sinetup na ID in class name. Magkakaiwala ito, take note Tapos, ang gagawin pa natin sa loob mismo ng create element, every time na magsisetup tayo ng panibagong implementation ng another tag name or element na i-declare natin sa loob ng pinaka-user interface natin. Basically, kailangan na naman natin mag-react create element sa loob mismo nung return natin. Which is, basically, para sa akin na sa developer, napaka-inconvenient naman tingnan nito or napaka-inconvenient naman gawin nito as a part of a development kung gantong structure ang i-implement mo. Pangalawa, yung time. Napaka-time cost nito. Napaka-time cost niya kasi nito. Bakit? Kasi itong non-JSX nasa non-JSX tayo, madre. So, pagdating kasi sa non-JSX kasi, napaka-time costly kasi nito para sa akin in terms of sobrang haba pa ng code na, unless kung sobrang bilis mo mag-type pa. Napaka time consumable nito in terms na kailangan pa natin mag-setup ng another katulad ng sinabi ko kanina, kailangan pa natin mag-call out ng another React.create element in each and every element na gagawin natin. Samantalang, pag nag-JSX tayo, isang simpleng HTML format lang din ang pwede natin gawin or some kind of an XML format na pwede na tayo mag-declare ng attributes through using each this. So, nakalimutan ko nga palang ilagay yun dito. Sige, try natin maglagay ng ID equals header. Although same lang din naman kasi sila pero in a usual place, mas preferred ko pa rin kasi talaga yung JSX kasi hindi sa dahil nakasanayan ko usually talaga, ito na yung pinaka-most easiest way. Kumbaga binigyan na tayo ni React ng pinaka-most easiest way to implement the actual front end or the actual user interface or user experience inside to our React.js web application project. So, in terms of the terminology, ito mismong ginagawa natin na to is totally makes us to make our lives or make our work easier as well. So, compare naman doon sa naka-non-JSX. Hindi naman sa nililit ko yung naka-non-JSX pero technically, itong gantong klase ng implementation, unang-una ko inconvenient. Pangalawa, time costly or time consumable. Then, pangatlo, if you don't have really idea with this one, siguro matuturete ka. Siguro, it will take time for you to learn everything about this. So, kumbaga, for me, it is a kind of a ineffective kind of development strategy for us na kung i-implement natin tong React.create element na to. But, for the shortest period of time, sa akin, mas marerecommend ko pa rin talaga si JSX. Right at the same time, since na ginagawa kasi natin to from the beginning, and also yung gantong klase ng format or structure kasi is totally applied na into every different companies inside to the Philippines, although pati na rin sa ibang bansa. Whether it's ang gamit mo ay React hooks or React basic React TypeScript man yan or basic React.js lang, totally yung JSX pa rin talaga yung pinaka-most pinaka-most likely na ginagamit for the actual React.js web application development. When it comes to the either kung pre-source man yung ginagawa mong application or pang-corporate man yan. So, dako tayo ngayon dun sa pinaka-pagkakaiba ng dalawa. Okay. So, okay, so pag sinabi kasi natin JSX, basically, so ang difference kasi niyan sa actual na sinesetup natin na implementation for our basic HTML. Kahit sa basic HTML na lang tayo mag-setup ng mga comparison or kahit sa sa non-JSX
structure. Basically, ang laki naman ng pagkakaiba niyan in terms of attributes. So, yung tinatawag kasi natin na usually class lang sa loob ng HTML is basically nagagamit kasi natin dito sa JSX as a class name. So, katulad ng sinabi ko kanina, napakalaki ng pinagkaiba ng HTML implementation doon mismo sa JSX. Bakit? Katulad nung sinabi ko rin kanina na yung React.js is a kind of a JavaScript UI library na kadalasan na natin ginagamit nowadays. And especially, yung class kasi na keyword is naka-reserve na siya for a specific JavaScript function. So, hindi na natin siya po pwedeng gamitin for a specific attribute for a sabihin na natin sa isang element or sa isang sa isang tag name na inimplement na gusto nating lagyan ng style or customizations. So, usually talagang class name na talagang ginagamit nila. So, HTML4 tsaka yung 4 to HTML4, siguro ano na natin to tansyado na natin to kasi ito is yung keyword na 4 is kadalasan ginagamit talaga sa looping, which is basically meron din si JavaScript. Kaya binago nila to sa in terms of a implementation. So, yan. Meron din iba pa, camel case properties naming convention or conversion. So, andyan yung on-click, naka caps or sabihin na natin na meron sa on-click mismo from HTML, isang diretso lang yan na on-click na lower cases So, dito naka-camel case na siya. So, on. Tapos, from the second word, click. Yung C is capital. Same din doon sa tab index. So on and so forth. Lahat ng mga klase ng mga case properties, or attributes na po pwede natin gamitin is usually naka-implemented na siya for JSX as a camel cases na lahat. So, isa yun sa mga one of the most likely changes na pwede natin gawin or pwede nating i-implement through inside to our React.js web application. So, yun. At yun lang mga dre. So, I hope na meron kayo natutunan na panibago dito sa ating panibagong episode. And although ito is siguro sabihin na natin na hindi man natin tingin ko hindi naman siya totally papyaw kasi ang masasabi ko lang kasi dito is ayun, na-discuss naman na natin kasi halos lahat ang about sa JSX and also yung comparison kung ano nga ba talaga yung usage ni JSX, kung bakit nga ba talaga siya ginagamit, and also ang ginagawa kasi natin right now is totally na-compare na natin siya dun sa actual na non-JSX structure na na-implement natin kanina, and we got or already have an idea kung ano yung pinaka most convenient way na pwede natin implement sa loob ng ating React.js web application project. So for the meantime, siguro sa mga susunod na videos natin, I think I will going to have a three-way explanation or three-way episodes, which is basically magkakaroon na tayo ng deeply comparison between the props and the state, and also magkakaroon din tayo ng hiwalay na video for that one, which is i-discuss na natin yung more on about JSX, JSX pala tayo ngayon. So, ang magkakaroon tayo ng brief discussions about props management and also state management. So, yun. So, yun nga mga dre. Have a safe night to all of you. Medyo mabagyo nga lang. So, yun nga. Maraming salamat and good night.